ika nga mag-aaral, naghihintay lang kayo na sasabihin dito, mali yun. Kailangan itatak ninyo sa kaisipan ninyo yan para yung itinuro na ang ilang panahon na, dapat alam na natin to. Kasi mga igil nga ang kukunin Naintindihan natin? Mga agila. Pag hindi kayo nagbabasa ng Biblia, maiiwan kayo sa rapture. Yun ang totoo, mga anak. Maiiwan kayo. Pag hindi kayo nagbasa ng Biblia, kasi bagaman sinasabi ng Biblia, ng Book of Revelation, mapalad ang bumabasa. Kailangan naiintindihan mo yan pag binasa mo. Tama? Dumidinig. Mapalad daw yon. At nagbabantay. Yung tatlo na yun ng mga nakasulat sa aklat na ito sapagkat ang panahon ay malapit na. So tandaan natin kaya kayo nagbabasa, kaya kayo nakikinig, kaya kayo nagbabantay ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kapahayagan dahil alam ninyo na malapit na dumating ang Panginoon. Tama ba? Yun ang purpose. Kasi pagka wala kayong naintindihan at nalito kayo, kasi nakakalito talaga itong Book of Revelation. Sabi ko nga sa inyo, sige matatandaan na dito, ay litong-lito dito. Pero kung mayroon tayong sinusunod na pattern, yung pagdating ng apostoles na si Brother Jackson, at may mga diagram siya, bagamat may diagram na siya na ginawa, pero dahil nga papunta tayo sa perfection, nagagawa natin na maidetalye sa tulong ng Panginoon, di ba? Dahil hindi lang naman si Jackson ang gagamitin, dahil ang fivefold ministry ang gagamitin for perfecting of the saints. Tama? Perfection. So, nangangahulugan lang pagka ang tao hindi desidido sa mga tinuturo dito, isa lang ang kahulugan yan. Tandaan ninyo, pag wala kayo naintindihan sa mensahe ng kulog, tandaan nyo to pag wala kayo naintindihan sa mensahe ng kulog, hindi kayo masasama sa rapture. Kasi yun ang dealing ng Panginoon ngayon sa buhay natin diba? So, say amen? Kailangan may revelation, may oil, may revelated oil. At ang taong may revelated oil, nagbabantay. Nag-iintay. Shall we say amen? Kumbaga, hindi na siya after sa mga bagay ng sanlibutan, kundi after siya sa pagpapahalaga na meron siyang langis o pahayag ng Panginoon sa buhay niya. Yun ang pinapahalagahan niya Tandaan ninyo, miski yung mga kabarkada pa ni Jackson at tumagal na nakasawa ni Jackson, hindi naman talaga lahat bibigyan ng pag-uunawa Nasa kamay ng Panginoon yun. Still, ang dealing ng Panginoon, doon sa gagamitin. Tama ba? Hindi dahil tayo ay napalapit sa mga lingkod sa atin na ipagkakatiwala ang salita. Dahil may hirang ang Panginoon may mga pinili para magklaro sa atin ang mga bagay na ito Kung hindi ka aware do sa mga naunang ginamit, paano ka duduktungan ng Panginoon sa mga kasunod pang bagay na gusto niyang iduktong doon sa nauna ng ginamit? Ibig sabihin, ito madalas kong marinig sa isang taong ito yung salitang continuity message Kailangan yung continuity. Sabihin yung tuloy-tuloy. Nagpapatuloy na mensahe.
Panginoon. Dahil hindi naman siya nag-stop under the first seal. Tama ba? Hindi naman siya nag-stop na doon under the second seal, under the third seal, under the fourth seal. Di ba? Hindi naman siya nag-stop doon. Hindi nagpapatuloy hanggang sa pagsapit ng seventh seal ay may kaunawaan, may revelasyon. Dali, kasi ewan ko ba't nagkaganito setting ng aking nabago eh. Ayan. Kaya may nahihirapan ako. So, bahala na. Sige, tulungan tayo ni Lord. Bago kasi itong ginagamit ko eh. Ito yung luma eh. Medyo yung setting niya, no? So, pansinin natin dito. Manalangin muna tayo. Magtutuloy-tuloy po ako. At hindi ko alam kung saan tayo dali ng Panginoon sa araw na ito. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli tulungan mo kami sa araw na ito, Panginoon, na kung anong mensahe na nais mong parating sa aming kalagitnaan, naway buksan mo ang aming mga kaisipan at bigyan mo kami ng mapayapang araw sa pagkakataong ito, Panginoon, upang makaunawa kami ng iyong mga salita. Bigyan mo ng desire ang aming mga puso na bagaman ang mga sulat ay naisulat sa malalabong pananalita, Panginoon, tulungan mo kami upang kami makaunawa sa araw na ito. Minsan pa sa pangalan ng banal na Israel na si Yahushua, ang aming Misaya, ito po'y aming samot dalangin. Amen and amen. So yun, ito pahapyawan ko lang ito mga anak dahil hindi naman ito ang mensahe ko, no? Yung selyo, yung seven seal, kapag yan ay na-reveal na, ibig sabihin, that's the time yung aklat na iyon na nasiselyoan ng 7 selyo ay completely open na. Completely revealed. Shall we say amen? Kasi wala nang hadlang eh. Wala nang selyo. Tinanggal na nga eh. Shall we say amen? At that's the time na ito'y kinainiwan at muli siyang inutusan para mangaral saan? Sa Israel ba? Sa Hentil. Tama? Shall we say amen? That is Revelation chapter 10, di ba? Hindi na natin babasahin. Lagi natin binabasa na yan, tama? Matuto kayong magsariling sa inyong pagsasaliksik, mga anak. Dahil kukunin ng Panginoon yung may revelasyon eh. Hindi dahil tinuruan o pinilit o sabihin natin sinubuan. Hindi. Kailangan kayo mismo ang tutuka sa pagkain. Kaya nga eagle eh. Yung eaglet, ito yung nakangangalang na gano'n, diba? Tapos po sinusubuan ng ina. Tama? Pero pag sinabing eagle, marunong na siyang kumain sa sarili niya, marunong na siyang maghanap ng pagkain, kaya niya nang lumipad kahit gaano kataas pa yung liliparin niya, di ba? Yung eagle po ang kukunin sa rapture. Shall we say amen? Puri ng Panginoon. Wala pong kukuning weakling. May iiwan po sa rapture yan. Pagkagaya ng attitude na isang tao na nagbabaliwala. Nabagaman napapakinggan na, naririnig na, nababasa na, pero still,
Parang inuna pa rin ang mga bagay ng materials sa buhay niya. So, dalawang klase, no? Dalawang bagay pala na kapag nabuksan na itong aklat, the book sealed with the seven seal. Kapag kayo seven seal na yan, nahuling seal yun, na nabuksan na, naalis na, at naipahayag na ang bawat nilalaman ng nasa selyuhang aklat. May dalawang bagay. Ito, yung isang bagay doon ay para sa hintil. At yung isang bagay naman ay para sa mga Israelita. Dahil kung mapapansin ninyo, yung anghel na yon na may hawak ng bukas na aklat, yung kanyang paa ay nasa dagat, tama? Na sinisimbolohan ng mga hintil. Kaya nga si Juan ay inutusan na mangaral muli, manghulang muli sa mga hintil. Tama ba? Mag-amen kayo para alam ko na naintindihan niyo sinasabi ko. At pagkatapos, yung isang paa niya nasaan? Nasa land. Land of Israel. Tama? Ibig sabihin, hati ang kanyang atensyon. Sabi dito, when he had opened, sa verse 8 na, chapter 8, verse 1, when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Nagkaroon ng ng half an hour silence. Pero alam natin, hindi naman ito literal, na nagtigil sa pagsamba, pagpupuri doon sa langit. Tama? Kundi, pag sinabi mong half an hour silence, ibig sabihin, nag-silence lang. Nag-silence. Walang ipapahayag, walang ipakikita. Maliban dito sa chapter 10, kasi tignan po ninyo, chapter 10, verse 1, nung bukas na ang aklat, and I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open. May bukas na aklat doon. Tama? At yung bukas na aklat na yan, ito nga ipinakain kay Juan na ang ministry ni Juan ay hindi para sa Israel. Tama? Naintindihan natin? Ang ministry ni Juan ay para sa Gentile. Shall we say amen? Naintindihan ba niyo ibig sabihin? Ibig sabihin, dito na. Kaya nga pinasulot siya sa Gentile Church Ages. Tama? Gentile Church Age. Doon pinadadala yung sulat. Kaya you must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings. Labas pa rin si Israel dito. Bakit ko nasasabi yon? Kasi si Israel, maliban na may dalawang propeta, wala silang revealer. Pansinin po ninyo, yung first seal, second seal, third seal, fourth seal, mayroon nagsasabi doon, Juan, halika, umakyat ka dito. Merong sounds like a thunders. Like a thunder. Pero pagdating ng fifth seal, na misteryo na para sa Israel, wala kang maririnig doon na, diyan, halika. Walang cherubim na namagitan doon. Pero yung apat na selyo ay mayroon. Hanggang sa dumating ang ikapitong selyo na meron ng yung fifth and sixth, walang namagitan na cherubim. Pero pagdating ng seventh seal, meron ng makapangyarihang anghel. Tama? Kaya yung verse 8, yung chapter 8, verse 1, when he had opened the seventh seal, there was a silence in heaven. At yung aklat na yon, nasa kamay pa rin, nung worthy na anghel. Tama? The one who is like God. Si Michael yon, walang iba. Tama? Hawak niya dito sa chapter 10. At sabi dito, sa verse 2, and he had in his hand a little book, open, bukas na, di ba? Sabi siya, amen? Ibig sabihin, yung mga hiwaga,
ipinahayag na. Tama. At panahon na ito, sabi dito, and he set his right foot upon the sea, as a Gentile, and his left foot on the land. Ibang translation yan, land of Israel yon. And cried with a loud voice as when a lion roareth, and when he cried, 7 thunders uttered their voices. So yung thunders, hindi para kay Israel ito. Naintindihan natin. Makinig kayo. Hindi para kay Israel ito. Para sa Hintil ito. Malinaw? And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Write them not sa kadahilan ng ambition dito. Sa 96, tama. Amen. Pero pagdating ng kapanahunan na natin, sabi daw, huwag mo nang selyuhan. Siya ba say amen? Ipahayag mo na. And yun ang panahon na mangyayari yung sinasabi dito. And the angel which I saw upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that are therein, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer. Hindi na raw magtatagal pa. Hindi na hahaba ang panahon. Pagbukas na, ibig sabihin, may panahon pa. May panahon pa para sa mararapture. Tama? Dahil nag-utter ang 7 kulog sa Hentil. Tama? Shall we say amen? Ang Israel walang malay pagdating sa Revelation. Walang cherubim na nagre-reveal sa kanila na sila ay nasa biyaya na ni Kristo. Naintindihan mo natin? Kaya yung 5th seal, wala doon nagsasabi, Juan, naliga. Dahil yun, para sa Israel yun eh. Mga Israelito lang, yung mga souls under the altar. At yung Great Tribulation period, yung mga walang revelation dito, na dadanas ng wrath of God. O dadanas ng Great Tribulation. Yung mga kapatid pa nila na iintayin na mamamatay. Hanggang sa sumapit ang dakilang o yung wrath of God, which is the 6th seal. Ngayon, naunang inahayag yung 6th seal. Pero yung 7th seal na huli, yun ay para sa atin. Kaya pagdating ng chapter 8, nabuksan yung selyo na yun. At ngayon sa chapter 10, hawak na nung anghel na yon. Tama? Shall we say amen? At ipinakain kay Juan, at dahil hindi na tatagal ang panahon, hindi na magtatagal, nasa unawa naman natin niya kung paano natin dalhin yung salita na yon, di ba? Basta dito, ang context dito, merong 7 thunders na mag-a-utter ng voices. Kaya nga, hindi ibig sabihin na rapture na pagbukas ng 7th seal. Hindi pa. Dahil may papahayag pa, may ituturo pa. Tama? May isisigaw pa ang mga kulog. Mag-iintay pa ng half-hour silence. That is span of time. Half-hour silence. At sabi pa dito, pinakain nga yung aklat sa kanya, I took the books, verse 10, and I took the book out of the angel's hand. Yung may hawak ng aklat na yun. And I ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. As soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said to me, thou must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings. So, ano layunin ng pangangaral kung nag-rapture na? So, say amen, di ba? Ibig sabihin, may preparasyon. Nung nabuksan ang 7 selyo, may preparasyon na 6 na buwan sa mga hintil. So, say amen. Ngayon,
Ano naman ang meron sa mga Hudyo? Dahil nga yung anghel na yan na may hawak ng aklat ay nakatungtong sa lupa. Tama? Primero, nasa Gentile siya, lumipat siya sa bayang Israel. Sabi dito, ang mangyayari, magsasabay yon, thunders to the Gentiles, then the giving of trumpets, judgment to Israel. Shall we say amen? Giving of trumpet, judgment. Yung 7 trumpets na yon. At pag sinasabing 7 trumpets, tandaan ninyo, hindi yan tutunog ng sabay-sabay. Isa-isa yan. Kasi dito binigay ang trumpets. Dito. The giving of 7 trumpets after the opening of the 7th seal. Tama. Ibig sabihin, pagkatapos na ng hintil, si Michael pupunta na sa bayang Israel. Tama. At may iniwan siyang mensahe sa mga thunders. Tama ba? Amen? So, ano mangyayari ngayon pagdating niya sa Israel? Ito naman 2 propeta ang aasikasuhin niya. Tama? So, ano mangyayari doon? Sa chapter 8, verse 1, and when he had opened the 7th seal, di wala nang selyo, bukas na lahat. Tama? Ibig sabihin, yung aklat, pwede nang buksan at ipakain. O pwede nang unawain. Tama? Dahil hindi naman literal na aklat, kakainin mo. Uunawain. Ipapahayag. Ipapaalam. Ipapangaral. Tama? Now dito, and I saw the 7th, and when he had opened the 7th seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. So verse 2, and I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Shall we say amen? Binigyan sila ng 7 trumpeta. Tag-iisa sila. Tama? Saan gagamitin yung trumpeta na yon? Para ibublo yon bilang trumpet judgment sa bayang Israel. Ibig sabihin, doon i-aater ng 2 propeta. Ito. Yung 7 trumpets. Trumpeta. First trumpet, second trumpet, third trumpet, fourth trumpet, fifth trumpet, sixth trumpet, seventh trumpet. Na doon ay nasa under naman tayo. Yung giving of the 7 trumpets, kasabay niyan yung uttering of the thunders sa Gentiles. Tama? Tingnan nyo to. Italong ko na lang kasi pupunta ako sa message ko. Pansinin ninyo, may binabanggit itong tuloy ko na lang. Another, ito. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Ayan na. And another angel came and stood at the altar. May binabanggit ng altar. Having golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. Si Israel nga nagsisimula ng manalangin sa Panginoon. Tama? Dahil meron ng 2 propeta Shall we say amen? Na magre-restore sa kanila. At nagsisimula na sila mag-alay. Ibig sabihin, itayo na ang templo. Tama po? And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angels' hand. Ibig sabihin, yung halimuyak ng mga incense na yan, ng mga handog sa templo, ipinapalipad doon sa ilong ng ating Panginoon Diyos. Tama?
Ibig sabihin niya, nagsisimula ng mag-alay si Israel doon sa templo, doon sa altar nila. Tama? So, say amen? So, yung kaduktong ng opening of the seventh seal, ito para sa Israel, ito ulitin ko lang. Yung kaganapan. Pero, pansinin niyo doon sa chapter 10, verse 1. Yun ay sa hintil naman yon. Tama? Amen? Yung uttering of thunders. Dito, sa Israel naman, yung mensahe na 2 propeta at kasunod ng pag-aater ng 7 trumpets. At hindi sabay-sabay yon, isa-isa yon. 3 trumpeta sa first 3.5 years, then in the middle of the week ay 4th trumpet, 5th trumpet, 6th trumpet, ina-utter pa lang yun. 7th trumpet, ina-utter pa lang dito yan sa middle of the week. Dahil namatay na nga itong 2 propeta di ba? Pero naiwan na nila yung judgment na yon. Tama? Na matutupad hanggang dito sa dulo. Hanggang umabot ng wrath of God. Shall we say amen? Kaya dito sa first half of the week, 3 lamang trompeta ang nai-utter. At yun ay apektado ang buong mundo. Naintindihan natin? Kaya nga nagalit ang mga tao sa 2 propetang ito. Dahil isipin mo, bush fires, volcanic eruption, asteroids, sa middle of the week ay malala. Dahil meron 3 wus po dito. Yung nagdilim sa middle of the week. Kaya galit na galit ang buong mundo sa 2 propeta. Shall we say amen? Giving of the 7th trumpet. Sa verse 2, tingnan niyo yung verse 2. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Ibinigay pa lamang. Naintindihan natin? Naintindihan? Ibinigay pa lamang yung trumpet judgment. Ibig sabihin, hindi pa ina-apply. Tama. Saan niya ini-apply? Sa verse 6, and the 7 angel, kumpleto pa rin sila, 7, di ba? Which had 7 trumpets, prepared themselves to sound. Naintindihan? Shall we say amen? Nagsisimula na sila mag-sound. Tama? Kaya nga sa panahon natin ito, may mga preview na ng bush fires, di ba? Tama, sunog doon, sunog dito, di ba? Naglalaki ang sunog, di ba? Ano pa lang yan? Preview pa lang yan. Pero pagdating dito, paglitaw ng 2 propeta, Moses and Elijah, lalong malala ang sunog dyan. Tama? So, say amen. Kasi, kinuha na tayo Tama? Ni-rapture na tayo dito. Tama? Naintindihan ba natin? Kinuha na tayo dito. At namumroblema ngayon ang foolish virgins. Tama? Habang nakikita nila may 2 propeta sa Israel, eto na ang katuparan. Tama? At itong 2 propeta nag-a-utter ng 7 trompeta sa panahon ng kanilang ministry. Isa dyan yung bush fires, hail, fire mingled with blood. Revelation 8:7 yon. Dito na. Yung first angel sounded, and there followed hail, fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of the trees was burned up, and all green trees was burned up. Yan na ngayon. Lalong gagrabe yung mga sunog. Yun nangyari sa California, di ba? Sunog, di ba? Malala, tapos nagpalipat-lipat. Pero dito, papagwala na tayo dito, mga anak. Yung 2 propeta na yan,
huhula. Magpaprophesy ng mga ganong bagay. At yung bibig nila pakikinggan ng Diyos. Mapupuot sa 2 propetang ito ang mundo at sila'y papapatay. Naintindihan natin? Ngayon, ano pa yung pangalawang trumpeta sa verse 8? The second angel sounded as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. So yan, dugo ang nagpapatotoo. Ano yan? Revelation 8:8-9, ano? Andito na yan eh. Volcanic eruption. Great mountain burning with fire. Third part of the sea became blood. So grabe. Anong kaugnayan ng blood? Kasi blood ang nagpapatotoo. Tama? Shall we say amen? Water, the blood and the spirit, isa yung blood sa nagpapatotoo. Tama? Amen? Kaya nagpapatotoo na yung tinanggihan ninyo, nagbuwis ng kanyang dugo at ng kanyang buhay. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya bawat sumpa na iniaater sa lupa, may kalakip na dugo. Yung first trumpet, there were followed hail and fire mingled with blood. Tama ba? Kasi yan ang nagtetestify yung tinanggihan ninyo, yan ang tagapagligtas. At dahil tinanggihan siya, maski itong Israel, kaya nga lumitaw ang 2 propeta yan para gisingin sila di ba? Yung dugo ng kordero na tinanggihan ninyo. Ngayon nagpapatotoo sa inyo, sa buong mundo, hindi lang kay Israel, na nabuhay siyang muli. Nabuhay siyang muli. So yan, yung second trumpeting angel na yan sa verse 8 and 9. Lagi doon may kalakip na blood, mapansin ninyo. And the third part of creatures, verse 9, and the third part of creatures which were in the sea and had life died, and the third part of the ships were destroyed. Sa dagat naman yan, yung dagat nagiging dugo. Sa verse 10, and the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were lamps, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. And the name of the star is wormwood, and the third part of the waters became wormwood, and many men died of the waters, because they were made bitter. So yung wormwood na yan, mga kapatid, mga anak, yan ay may sinasabi nga sila, na nakikita nila papabagsak sa earth na asteroid mga anak. Nangyari na yan, di ba? Noong nagdaang mga panahon, di ba? Pero may nakikita sila, dito babaksak sa atin. Hindi natin alam kung kailan to. Tama? The name of the star is called wormwood. At yun ang epekto ng wormwood na yun, Many men died at the waters because they were made bitter. Ibig sabihin, tatama pala ito sa dagat. Tama? So, say amen. Hindi naman sinabi bumagsak sa earth sa dagat Pero maraming namatay. Many men died of the waters because they were made bitter. Yun ang epekto nun. Na yung tubig natin may epekto. Ngayon dito na ngayon, yung pagbaba ni Abaddon sa verse 12. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars. So as the third part of them was darkened, and the day shone not for the third part of it, and the night likewise. Nagdilim. Yun ang epekto ng fourth trumpet na yan. Ibig sabihin, nag-blow dito,
Dito. Kasi dito, rapture tayo, di ba? At nasisilip natin yung nangyayari dyan. Then, blowing of trumpets. Dito. Then, etong binabasa natin ay middle of the week na. Sabi sa amen. Nasa middle of the week na tayo. Still yan ay preparation. Hellos on earth, dito na pawawala si Abaddon. Sabi sa amen. Dito na rin yung papatayin ang dalawang propeta after uttering ng mga judgment sa lupa. Tapos dito yung announcement of the coming judgment of Yahushua. Ibig sabihin, papatak siya sa 7 vials of wrath of God. Ibig sabihin, pag 7 trumpets ang pinag-usapan, hindi yung babagsak na isahan. Kundi may panahon yan. Shall we say amen? Hanggang sa 7 trumpets, na naroon yung 7 vials. Revelation chapter 16. So 13, and I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woo! 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 Yung 3 woos na yan. Ito na nga yung binanggit ko kanina. Hellos on earth, killing of the 2 prophets, then persecution of Israel. Takbuhan na si Israel dyan. Kapag ka nag-blow ang 5th trumpet. Naintindihan natin? Pagka-blow ng 5th trumpet na yan, ay ang kasunod ay yung 3 woos. So yun mga kapatid, at balik tayo dito. Dito ang rapture, then the giving of trumpets para sa Israel yon. Naintindihan ba natin? Wala na tayo nun. Shall we say amen? Dahil hahatulan ng Panginoon ang mundo through the sounds of trumpets. Naintindihan natin? So, tayo sa atin, alam nyo ba na may trumpeta rin tayo? May last trumpet tayo eh. Ito naman yung trumpeta para sa atin. So chapter 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Sabi dito, Behold, I show you mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. Ano ito? Rapture of the saints. Shall we say amen? We shall be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, so may trumpet tayo. Tama. Pero hindi 7 trumpet ito, Tama. Last trumpet. At yung last trumpet na yan, walang iba kundi ang tinig ng Panginoon. Naggigising sa mga patay. At sabi dito, For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. And we shall be changed. So ano yan? Aagawin tayo sa alapaap. Tama? Amen? For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that
is written, death is swallowed up in victory. Death is swallowed up in victory. Kanino yun? Para kanino yun? Para sa bride. Shall we say amen? Basta tayo. So John chapter 5 verse 21. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. So yun po ang trumpeta. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not, sa verse 8, at this, for the hour is coming. Dito yun, sa rapture. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves, yung mga namatay na, shall hear his voice. That is the last trumpet. Shall we say amen? And shall comfort they that have done good unto resurrection of life. So resurrection na pala yun. Shall we say amen? Naintindihan? And they that have done evil unto the resurrection of damnation. Dito pa yun, yung isa. So dalawang resurrection ang binabanggit niya. Tama? Yung resurrection of the bride dito. Tapos dito naman ay resurrection ng white robe saints. Dito naman ay resurrection ng mga masasama. So tatlo na papaloob doon ng resurrection. Tama? Shall we say amen? Darating daw yung oras na yon. At hindi ito spiritualize, ano? Hindi ito spiritually na binabanggit niya na mga patay. Literal ito na patay. Kasi binanggit niya yung graves Tama? Amen? And that which all that are in the graves shall hear his voice, and shall comfort they that have done good unto the resurrection of life. Resurrection nga pala yun. Tama, kaya hindi literal yan na mga patay na hindi spiritualize yung buhay na spiritualize mo na sila mismo yung patay, kundi literal na mga patay yon. Dahil binabanggit ay resurrection. Tama? Naintindihan natin? So, ayan. So, may trumpeta sa mga hintil, yung last trumpet para sa rapture, at meron namang 7 trumpeta na ibinigay na patutunugin sa bayang Israel. Naintindihan natin? Baka naman isipin nyo, literal na trumpeta yung napatutunugin na gano'n, mga anak. Trumpet of judgment yun, ano? Shall we say amen? Nagbababala. Kaya may trumpeta. Ang purpose ng trumpeta ay magbabala. Tama? Mag-announce ng mga bagay para maiprepara ang mga tao. Tama? Amen. Kaya nga sa atin, ano? Sa atin naman, meron tayong shout. Tama? Amen? Ang sabi doon, the Lord will descend from heaven with a shout,
with the voice of archangel, and with the trumpet of God. So yan yung last trumpet. Trumpet of resurrection, sabihin na natin. Tama. Pero yung trumpeting judgment, ay wala na tayo. O kung may masisilip man tayo, kasi papasok tayo ng half-hour silence sa loob ng 3.5 years ministry ng 2 propeta. Makikita natin yun. Makikita natin. Pero hindi tayo epektado ng judgment na yon. Tama? Shall we say amen? Kasi may preparasyon para sa atin eh. Yung tinig ng 7 kulog eh. Tama? Shall we say amen? Habang hinahatulan ng Panginoon Diyos ang sanlibutang ito, tayo naman sa panahon na yon ay alam na alam ang gagawin para paghandaan ang darating o ang tunog ng trumpeta ni Kristo. Dahil babanguning una ang mga patay di ba? Shall we say amen? At tayo'y magpapalit ng katawan. Purihin ang Panginoon. So, sana naintindihan natin ito. At gusto lang Panginoon maklaro sa atin ito. Kahit unti-unti, dahan-dahanin natin, paulit-ulit, ay importante i-fix sa kaisipan natin ang mga bagay na nasusulat patungkol sa aklat ng pahayag. Dahil sabi daw, mapalad ang bumabasa, dumidinig, at nagbabantay ng mga nangasusulat sa aklat na ito. Shall we say amen? The book of Revelation. Naintindihan po natin? Kaya yung Biblia nyo itutok ninyo sa mga mata ninyo. Sayang ang revelasyon. Sayang ang pahayag. Sinasabi ko pa ulit-ulit, mga tumanda na nga sa mensaheng ito, pero hindi makaintindi, mga anak. Tumanda na yan, Dahil kung yan, may naunawaan ng mga yan, pupokus sila sa salita, pupokus sila sa pahayag. Ulitin ko, 5 months tormention ang maiiwan sa rapture. Hindi biro yan. 5 months tormention, pinahirapan ka na 5 buwan. Padi-deny sa'yo ang pananampalataya mo kay Kristo bago kayo patayin. Yung mga maiiwan yan. Pahirapan talaga. Nangyari na nga sa Dark Ages yan At nangyayari pa rin ngayon. Tama. Palagahan natin yan. Dahil hindi biro. Hindi biro. Takot na tayong misa nga yung kutsilyo lang. Takot na tayong masugatan sa kamay natin. Pag gumagamit tayo ng kutsilyo Gaano pa kaya pagpapahirap ng dyablo? Dahil pagbabayarin ng Panginoon yung mga walang tatak. Tingnan ninyo Ano ba ito? Hindi nakisama itong nagpigil itong aking Bible itong aking tablet nagpigil Teka. Yung isa, ito. Nagpigil siya Hindi siya nakisama Tignan natin dito. Ano kaya ang dahilan? Hallelujah. Revelation chapter 7, kung di ako nagkamali.
Yan. Ito. Chapter 7, verse 1. After these things, I saw 4 angels. Yan, 4 na anghel na yan, ano? Standing on the 4 corners of the earth. Sa Middle East yun. Holding the 4 winds of the earth, yung 4 world complex. Ibig sabihin, naka-hold yun. Dahil pag nirelease yun, binitawan yun, diyan na ang kaguluhan. Holding the 4 winds of the earth, that the winds should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Ibig sabihin, nandito pala sa peace time. So, say amen. Dahil nangangaral pa yung 2 propeta, panaka-naka pa lamang, mga kapatid. Ha? Ang isa-isa nga yung trumpeta na yan na ihahatol eh. Pero dito, merong 4. Ha? Yung 4 na yun, ay mga trumpeta rin yun, ano? Dito yun. Pinuhold pa yun. Pero dito, doon mararanasan ng mga tao yung 3 trumpeta. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. Yung another angel nito, pansinin niyo, no? Another angel ascending from the east, having the seal of the living God, papunta siya sa east. Umaakyat o mula. Ascending from the east, galing sa silangan, sabi dito. Nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa silangan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Anong nasa kamay niya? Yung tatak. Shall we say amen? And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea. So nagpipigil pa yan. Saying, hurt not the earth. So hindi pa pala ibubuhos dito. Tama. Sa panahong ito, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Kailangan pala makargahan muna ng yung kanilang mga ulo. Kakargahan ng revelasyon. Tama. Hindi naman sinabing sealed in their hearts, di ba? Pag sinabing sealed in their hearts, that is the Holy Spirit. The sealing of the Holy Spirit, tama. Naintindihan natin? Tandaan ninyo, iba ang sealing in the hearts at yung sealing in their foreheads. Ilang beses kong iminimensahe yan, dapat naintindihan nyo na yan, di ba? Shall we say amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. Pag sinabing sealing in their foreheads, kailangan may revelasyon ka. Tama. Kailangan may naintindihan ka, may naunawaan ka. Hindi sapat yung sealing in your hearts. Dahil yun, pag sealing in your hearts, ibig sabihin, ligtas ka na. Tama? Pero, kailangan mo pa rin maselyuhan ka sa iyong noo. Magkaroon ka ng kapahayagan. Shall we say amen? Bagaman ito para sa Israel, kung ano sa Israel, ganon din sa atin. Dahil yung seal of the living God sa bayang ito, hindi nakaranas ng dakilang tribulasyon. Dahil itinago sila di ba? Yung woman, itinago sila sa ilalim ng lupa While yung 2/3 patay sa labanan. Amen? So, ganon din sa panahon natin. Kailangan may seal ka. Silyado ka ng revelasyon ni Kristo. Tama. Kaya nga, Revelation chapter 10, pinakain kay Juan yung bukas na aklat. At sinabi dito, manghula kang muli. Ibig sabihin, hindi ka magbabaliwala kapag yung 7 kulog na yan ay nag-a-ater na. Baka naman nag-a-ater na nagkukumot ka sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto. Wala kang kamalay-malay.
darating bigla ang rapture. Alam niyo yung, wala tayong balita ngayon hindi lumalabas Baka hindi natin alam kung nire-repair na o ginagawa na yung Temple Mount Hindi na magtatagal, nandiyan na si Juan. May nagkiklaim. May nagkiklaim na Elijah sa Israel. At yung mga karanasan niya, ikinikwento niya na. Isa na lang ay hinihintay, si Moses. Yung shepherd. Pero yung companion, nandun na. Yung companion, yung friend of the bride, of the bridegroom, nandun na. Kailangan lang natin ng confirmation doon. Dahil talagang napakalapit na mga anak Hindi na panahon ito para magdalawang isip tayo. Kasi pag nagdadalawang isip tayo, may tendency tayo muna, may kailangan ito Tama, merong masigit na kailangan kayo. Mabuksan ang inyong unawa, sealing in your foreheads. Kailangan, selyado kayo ng revelasyon ni Kristo. Tama. Kasi yung walang selyo, tingnan nyo yung walang selyo, ito yung kaya nga pinaseselyuhan di ba? Yung mga taong ito, tama? Para alam nilang gagawin nila pagdating ng dakilang kapighatian Pero yung walang revelasyon, walang revelated oil, alam natin yan, di ba? Nagbibilihan nga Sabi sa amen. Ang mga berhen ay nagbibilihan nga. Yung mga agila, nagbibilihan yan. Pero kung hindi naman para sa iyo yan, ay ganun na lang talaga ang sukat. Magtitiis ng 5 buwang pagpapahirap ng kaaway. At kung malalakpasan mo yan, may buhay. So, say amen. Kaya dito pa lang, mga anak, pinapauna ko na sa inyo kasi ayokong mahirapan kayo Punta nga natin yan. Under the fifth seal ito. Revelation chapter 9 verse 1. Tingnan nyo Under the fifth trumpet pala. Sorry. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Ito na yung panahon para buksan yung mga diablo doon sa ilalim ng lupa. Shall we say amen? And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, and the smoke of the great furnace, and the sun and the air were darkened by the reason of the smoke of the pit. Dito yan, sa middle of the week yan. And there came out of the smoke locusts upon the earth, mga sundalo ng Antikristo. And unto them was given power as the scorpions of the earth have power. Scorpion, devils. Tama. It was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their forehead. So ito pala yung kaduktong na binasa natin kanina. Tama? Shall we say amen? Tama? Inulit lang. Tandaan natin, wala na tayo dito sa panahon ito dahil middle of the week to Amen? Na-rapture na tayo dito. Tama? At tayo may selyado. Tama? Yung sinasabi dito na walang selyo, and it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their forehead.
Yung walang tatak o yung walang revelasyon ng dalawang propeta. Yun ang pahihirapan. Naintindihan nyo ba? Kasi reverse ang pagkakasulat eh. Sana maintindihan nyo. Naka-reverse yung yung pagpapaliwanag niya. Sa verse 5, and to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented. Eto na ngayon sa Polish Virgin ito. Wala silang tatak sa ulo di ba? Makakasabay niya yung Israel na wala rin tatak sa ulo. Na bagaman nangangaral ang dalawang propeta, siyempre pinangangaral niya yung Kristo. Nako, malabo sa amin yan. Ayan. Ganon din sa panahon ng Gentiles. Sino pinangangaral nyo? Yung tinig ni Kristo, the voice of the seven thunders, wala yan, tapos na yan. Ganon sasabihin nila. Kaya ano mangyayari? Hindi sila matatatakan sa kanilang mga noo. At ano mangyayari? And to them it was given that they should not kill them. Huwag mo silang papatayin, sabi ni Abaddon. But that they should be tormented 5 months. Mga kapatid, nakasulat dito yan. Di tayo nag-iimbento. So, say amen? 5 months tormentation. And their torment was as a torment of a scorpion, diablo yun, when he striketh a man. And in those days shall men seek death and shall not find them. Mabuti pang mamatay na lang ako. Pero hindi. Sabi ni Abaddon, huwag niyong papatayin. Diba? Yun ang order niya Pahirapan niya muna ng 5 buwan yung mga yan. Ayaw nila itanggi ang kanilang pananampalataya. 5 buwan ang order ko. Sabi ni Abaddon. Diba? Ito order yan Ulitin ko, verse 5. To them it was given that they should not kill them. Kautosan ito ni Abaddon. But that they should be tormented 5 months, and their torment was as a torment of a scorpion when he striketh a man. So tao pala yung pinahihirapan. Tama? And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Hirap na gusto na mamatay. Bawal naman magpakamatay. Kapag ikaw ay Polish Virgin na naiwan ka, bawal magpakamatay. Tama. Hintayin mo na tudasin ka ni Abaddon. Pero kung mag-give up ka, ay hindi para sa iyo ang buhay. Naintindihan ba natin? Pinapaalam ito ng Panginoon in case na merong Polish Virgin na nakikinig. Ngayon, sabihin natin, mapapaalala sa kanila itong sinabi ng banal na aklat. At maninindigan sila. Kahit 5 months tormention yan, paninindigan nila yan hanggang kamatayan. So, say amen. Pero napakabigat na parusa yan sa mga tatanggi sa pahayag ni Kristo. Mapalad ang bumabasa, dumidinig, at nagbabantay ng mga nakasulat sa aklat na ito, the Book of Revelation. Napalad daw. Patatakasan ng demonyo Sapagkat ang panahon ay malapit na. Panahon ng pag-agaw. In those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, death shall flee from them. And the shapes of the locusts were like unto the horses, prepared unto battle. Locust, mga sundalo yan. Prepared unto battle, like unto horses, prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold. Yung autoridad nila, yung kapangyarihang binigay ni Abaddon sa kanila,
and their faces were as a faces of men. O, tao pala to. Tama. And they had hair as the hair of a woman. Mga long hair, symbolizing pagka ang tao ay mahaba ang buhok na parang buhok ng babae, yan ay blasphemer. Tama? Ha? Amen. Dahil binablaspheme lang pangalan ng Panginoon sa panahong ito. And their teeth were as the teeth of lions, mababangis, mababagsik. Verse 9, and they had breastplates as it were breastplates of iron. And the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle. So imagine na lang ninyo yung mga gamit na yan pandigma. And they had the tails like unto the scorpions. And there were stings in their tails. And their power was to hurt men 5 months. Grabe mga anak. To hurt men 5 months. Ilang beses pinaulit-ulit dito. Hindi yan katang iisip, kundi paalala sa mga birhen na gustong masama sa rapture. Eto, hindi rin itinago ito ng Panginoon. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit. Literal yung bottomless pit na yan. Dahil may nagtuturo dito, wala daw literal na bottomless pit eh. Dahil bottomless nga naman eh. Ibig sabihin, may salitang less. Ibig sabihin, wala yan. Mga kapatid ko, gumising na kayo. Yung konting libadura, nagpapakumbo sa limpak. Gumising na kayo. Dahil tutunog ang kulog. At kapag hindi kayo nakarealize ng paglilinis ng Panginoon, meron pong 5 months tormention. Mga kapatid, inuulit-ulit ko ito. Kung paanong inuulit-ulit ng Biblia ang lake of fire. Dito pa lamang, mga anak, mga kapatid, kailangang ulit-ulitin din natin ito. 5 months tormention sa maiiwan sa rapture. They had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon. May pangalan nga siya eh. Abaddon. So that is literal. Tama? Amen? Literal. May Abaddon talaga na pangalan. But in the Greek tongue, had his name Apollyon. Shall we say amen? Nagpapatotoo lang nga yung mga Griego at yung mga Hebrew eh. Tama ba? Shall we say amen? Kaya dito katang isip. One who is past, and behold, there come 2 more who's hereafter. Dito. Meron pang 2 wo. Ibig sabihin, parusa ng Antikristo sa naiwan sa rapture at sa mga Israelita, sa mga Israelita na walang tatak sa kanilang noo. Type sila ng Polish Virgin, di ba? Ang Polish Virgin, wala rin tatak sa noo eh. Naintindihan natin? Wala silang revelasyon. Yung mga Hudyo, yung 2/3 of Israelites na namatay doon, wala silang klarong revelasyon. Samantalang yung 1/3 nagtakbuhan na. Saan? Sa takbo? Sabi ng Panginoon, magsitakbo kayo. Doon sa mga bundok. Sinundan nila yun. Tama. At pagdating nila doon sa mga bundok, saan ba tayo tatakas dito? Amen? Wala tayong tatakasan sa kamay ng Antikristo. Pero hindi nila alam, mga kapatid,
pinahintulot ng Panginoon. Sa middle of the week, may malakas na lindol na nangyari dyan. Tama! Bumuka ang lupa, doon sila nagtago. Doon sila itinago ng Panginoon. Sa Valley of Asal. Tama? Amen? Praise the Lord. Sabay-sabay. Dito. So, meron dito 5 months, ano? May 5 months dito. After the middle of the week, may 5 months dyan, tormention. Dahil i-hold i-hold ni Abado ng pagpatay tama? Ang papatayin lang dyan ay uunahin ng mga Hudyo. Diba? Yung 2 propeta, uunahin yung 2 propeta kasi nagalit sila sa 2 propeta Pinainit ang ulo nila ng 2 propeta dahil dito sa trumpeting judgment ng Panginoon sa first half of the week. Shall we say amen? Dito. Habang ito naman inalis na yan sa templo. Dito pa lamang. Dahil mabagsik yung 2 propeta na yan. Hindi sila pwede dyan. Palalayasin lahat ng relihiyon dyan at mga simbahan na nagbubulaan sa first half of the week. Shall we say amen? Naintindihan natin. So peace time. Habang hinahatulan ng Panginoon ang buong mundo ng trumpeta. Trumpet of judgment. Middle of the week, merong 5 months tormention muna. Wala munang papatayin, sabi ni Abaddon. Pahirapan nyo muna yung mga yan. Then after 5 months, doon ang patayan. Sabi say amen. Amen. Patayan na yun after 5 months. Then, imbitasyon papunta sa iwanan nyo na yan, Jerusalem. Punta na tayo sa Megiddo. So, nandun lang yon. Iintayin na yung pagbaba ni Kristo sa panahon na yon. Habang nasa Megiddo siya, iniimbitahan niya yung mga presidente, mga kaharian. Pumunta kayo dito. Tandaan ninyo, hindi niya demon possessed yan si Abaddon. Kaya kapag nag-imbita yan, hoy kayo, mga presidente, punta kayo ng Megiddo. Dahil may kaaway tayo. Yung bumababa. Yun ang kaaway nila. But dahil mga demon possessed na yung mga tao dun Di ba? Ayan Ang first who? Hell loose on earth. Second who? Killing of the 2 prophets. Then the persecution of Israel is the third who. Purihin ng Panginoon. Wala na tayo dapat dyan sa panahon na yan. Habang yung mga Paulus Virgin, naku, nag-iiyak na dahil nag-iintay sila dito. Pagdating ng middle of the week, hahanapin na sila ni Actually, tukoy na yan sa panahon na yan high technology na di ba? Tukoy na yan. Asan ba yung mga mananampalataya ni Kristo na walang tatak sa kanilang mga noo? Yung mga walang revelasyon. Sige, baka sakaling mag-give up yan. Diyan na ngayon, ang 5 months tormention ni Abaddon. Mga anak, hindi biro ito. Hindi ang Biblia magsusulat ng ganyang bagay na wala lang. Shall we say amen? Pahalagahan natin ang bawat nasusulat. Mapalad ang bumabasa, dumidinig, tumutupad, at nagbabantay ng mga nangasusulat sa aklat na ito. Book of Revelation. Bakit? Hindi nga namin maintindihan yan Kaya nakatuwiran ng iba Hindi nga namin maintindihan yan. Ba't pa dyan kami po-focus? Dito na lang.
Gagawa na lang kami ng mabuti para maligtas kami. Maganda rin naman yan. Tama. Hindi naman natin sinasabi na masama ang gumawa ng mabuti. Dahil kung may kaligtasan ka na, napakaganda niyan. Tama. Kaya lang, pag hindi mo pinakinggan ang tinig ng bridegroom, maiwan ka talaga. Shall we say amen? Kung sinasabi naman ng Panginoon, gano'n naman lang kasimple. Magbantay nga kayo, di ba? Di ba? Yan ang bili niya sa mga birhen na kumakatok, di ba? Sinasabi ko sa inyo, magbantay kayo. Pero hindi niyo ako pinakinggan eh. Sabi sa amen. Hindi po dahilan ng umuulan. Hindi po dahilan ng pagod. Hindi po dahilan ng kung ano-ano. Kasi ang tao, wala namang imposible kapag ginusto niya eh. So, say amen. Walang imposible pag ginusto ng tao, mangyayari at mangyayari. Kung gusto niya. Kung ayaw niya, what shall we do? You have a choice, sabi nga ni Brother Johnson. So, say amen. It's your own choice. Pero halimbawa, mapihit ng Panginoon ang isipan ng mga tao. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Sige po, at sa susunod ko na lang i-mensahe yung dapat mensahe ko ngayon. Kasi nadala ko ng mensahe ni Brother Johnson. Inisip ko na baka ito yung kailangan talaga natin. So kulang pa kasi, meron pa tayong kailangan pa natin i-detalye yung mga trumpeta eh. Kasi napaka maraming naka-insertion doon. May mga insertion. Amen? Maraming kailangan pag-aralan doon. Yun ang ibig ko sabihin. Purihin ng Panginoon. Sige po, tayo magpasalamat sa oras na ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, salamat sa araw na ito na patuloy kang nangusap sa aming kalagitnaan. Panginoon, tulungan mo kami na amin pong nabigyang pansin ang mga bagay na ito at magkaroon ng desire sa mga bagay na yan sapagkat ikaw ang nagsabi na magbantay ang bawat isa sa amin sapagkat ang panahon ay naririto na. Ang iyong pagparito upang kami agawin sa paghahari ng kaaway at kapag nangyari ay